Mga ginang at ginoo, ngayon ay ang ika-10 anibersaryo naming mag-asawa. Mula ngayon, siya na ang magtutulungan sa akin sa pamamahala ng kumpanya. Umaasa ako sa inyong suporta. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Huwag mo akong galitin. Ginang Go, sinasabi ng mga tao sa labas na ikaw ang unang ginang ng Beijing Social Circle. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? Naaalala ko noong nalugi ang pamilya Go. Kayo at si Ginoong Go ang nagligtas sa sitwasyon. May mga karanasan po ba kayong maibabahagi? Maaari po bang sagutin ninyo? Sasagutin ko. Tungkol sa mga tanong na iyan, ang masasabi ko ay, pumunta ka sa impyerno. Liu Yao, ikaw pala, tumahimik ka. Bakit ikaw ang napangasawa ni Gu Mingsheng at masaya ang buhay, samantalang ako ay namumuhay ng hirap at dukha? Kapag namatay ka na, lahat ng ito ay magiging akin. Liu Yao, ang buhay mayaman na pinapangarap mo, para sa akin ay impyerno. Kung mabibigyan ng pangalawang pagkakataon, mas gugustuhin kong wala na lang ang kayamanan at karangyaang ito. Tinawag ko kayong dalawa ngayon. Dahil sa dalawang kasunduan sa kasal noong bata pa kayo, narito ang dalawang kahon. Bawat kahon ay may nakasulat na pangalan. Kung sino ang makuha, siya ang pakakasalan. Nabuhay muli ako sa araw ng pagpili ng kasulatan sa kasal. King Hu, kahit hindi kita tunay na anak, may parte ka rin dito. Ikaw ang ate, ikaw ang unang pumili. Sa nakaraang buhay, pinili kong pakasalan si Gu Mingsheng. Pero hindi ko inakala na siya pala ay isang hayop na iba ang itsura sa totoong ugali. Mingsheng, Mingsheng, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. mapapansin ka ni Ginoong Wang. Iyon ay swerte mo. Kung masisiyahan si Ginoong Wang, bibigyan niya ako ng 5 milyong piso na puhunan. Mag-enjoy ka. Mingsheng. Mingsheng, wag. Ako ay ginawang regalo ni Gu Mingsheng para ibigay sa iba upang makuha niya ang lahat at sa huli ay pinatay ni Liu Yao. Sa pagkakataong ito, hindi na ako muling magkakamali. Mamili ka na, may nakahanda akong laro ng baraha. Kahit sino ang mapili, pareho lang. Huwag ka nang mag-atubili. Nanay, tatay. Si Gu Mingsheng ang pipiliin ko. Sa nakaraang buhay, siya ay nag-aagawan para mapangasawa si Zhou Yuan. Bakit ngayon si Gu Mingsheng ang gusto niyang pakasalan? Nanay, ang binatang Gu ay isang playboy. Ako ay tutol na pakasalan siya. Narinig ko na hindi lang gwapo si Zhou Yuan. Matapat pa siyang tao. Pakakasalan ko lang si Zhou Yuan. Mag-isip ka ng paraan, mahal. Nagbalik loob din kaya siya? Ma. Si Gu Mingsheng ang pipiliin ko. Su Qingyu. Noong nakaraang buhay, ikaw ang napangasawa ni Gu Mingsheng. Namuhay ng mariwasa, ako naman napilitang maging palaboy. Ngayong pagkakataon, hindi ko na palalampasin ito. Noong nakaraang buhay, si Liu Yao ang napangasawa ni Zhou Yuan. Ngunit ngayon, naunahan niyang kunin ang kasunduan sa pagsasama ng pamilya Gu. Mukhang nabuhay na muli siya. Ako muna ang pipili. Hindi ka naman magagalit sa akin, di ba? Su Qingyu. Sa buhay na ito, ang posisyon bilang mayamang binibini ay dapat akin. Huwag mong isiping agawin ito. Yao Yao, ano nang ginagawa mo? Sumama ka sa akin. Aray. Yao Yao, noon, hindi mo ba sinabi na yung bulakbol na iyon sa pamilya Gu ay hindi mo talaga pakakasalan? Bakit ngayon nagbago ang isip mo? Na, Yao Yao. Ano ba talaga ang nangyari? Nanaginip ako. Sa panaginip, napangasawa ko si Zhou Yuan. Pero wala man lang kayang ipundar ang pamilya niya. Pagkatapos mapangasawa ni Su Qingyu si Gu Mingsheng, namuhay siya ng parang mayaman. Ano? Karapat-dapat bang maging masaya si Su Qingyu? Kaya, si Su Qingyu ang dapat pakasalan si Zhou Yuan. Pero, Yao Yao, paano mo naman masaseryosohin ang isang panaginip? At saka, narinig ko na ang pamilya Zhu na ito. Ayaw kong pakasalan si Zhou Yuan. Ayaw kong maghirap. Tama ang pananaw ni Yao Yao.
Tungkol naman kay Sukingyu, noong tinanggap natin siya, para sa ganitong pagkakataon natin siya inilaan. CJ, ako na ang bahala. Noong nakaraang buhay, kahit hindi ko nakasalamuha si Zhao Yuan, nang mapangasawa siya ni Liu Yao, tumakas agad siya sa araw ng kasal. Pero hindi pa rin tumigil ang pamilya Zhao sa paghahanap sa kanya. May ganoong klaseng asawa, hindi ka pa kontento. Liu Yao, wala kang alam sa pagpapahalaga. Bakit hindi ako ang pinapili muna? Bata ka pa, hindi mo maintindihan. Kapag siya mismo ang pumili, saka lang niya matatanggap ang kapalaran. Akala ko talagang ganito ang kapalaran ko. Dahil napili ko si Gu Mingcheng, kaya pinilit kong tiisin. Akala ko ba, plano ninyong lahat ito? Si Gu Mingcheng ang pipiliin ko. Ikaw ang magpakasal kay Zhao Yuan. Ano sa tingin mo? Magsalita ka. Hindi. Wag mong kalimutan. Isa ka lang ampon na ulila. Sa totoo lang, wala kang karapatang pumili ng mapapangasawa. Pero sina mama at papa, napakabait nila. Binigyan ka nila ng pagkakataon. Tama si Yao Yao. Sukingyu, kung hindi dahil sa awa namin sa'yo noon, baka matagal ka nang namatay sa gutom. Ma, tama po kayo. Dapat kong pasalamatan ang pag-ampon ninyo ni Papa sa akin. Mabuti naman kung alam mo. Tama na, ano ba ang pinagsasasabi nyo? Mali ba ang sinabi namin? Ano ba ang iniingay mo? Ako, wala akong ginagawa. Ganito na naman. Hindi ba kayo napapagod sa pagpapanggap? Sige na, wala na rin akong pakialam. Tungkol sa pamilya Zhao. Qingyu, pakasalan mo na lang siya. Narinig ko, itong si Zhao Yuan, hindi lang gwapo kundi mabait pa. Kahit na mahirap lang sila. Masipag naman siya. Mahilig siyang maghirap at handa kang maghirap. Para sa ikabubuti mo rin ito. Noong nakaraang buhay, nang pakasalan ko si Zhao Yuan, dukha pala siya. Napilitan akong tumakas, hanggang sa nahulog ako sa kalagayang maging VUC. Sukingyu. Sa buhay na ito, gusto kong maranasan mo ang lahat ng hirap na dinanas ko. Ako. Mahina ang katawan ni Yao Yao mula pagkabata. Hindi siya kayang maghirap. Mahigit 20 taon ka naming pinalaki. Dapat mo na ring tumanaw ng utang na loob. Noon, may utang na loob kami sa pamilya Zhao. Ngayon, kapag napakasalan mo na siya, mabibigyan na kami ng kapanatagan. Kung gusto kong makatakas sa pamilyang ito, kailangan ko munang pumayag na pakasalan si Zhao Yuan. Papakasalan ko siya. Bukas na ang kasal ko. Ito lang ang ipapasuot mo sa akin. Ito ang gusto ni Madam. Para daw makita ang ugali ng magiging asawa mo, tatanggalin muna ang iyong posisyon bilang chairman. Pagdating ng 6 na buwan, ibabalik na ang iyong posisyon. Anak ba talaga ako? Anong klaseng lugar ito? Ang baho pa ng hangin. Nakarating ka rin, Young Master Gu. Ikaw ba yung matandang lalaki na itinalaga sa akin para pakasalan? Maganda naman ang itsura, maganda rin ang katawan. Pasensya na, nasiraan ako ng sasakyan sa daan, kaya naantala ako, kaya nahuli ako. Yang sira-sira mong sasakyan, nasiraan ka pa? Okay lang, basta nandito ka na. Huwag ka nang malungkot, ate. Kahit wala si Zhao Yuan sa pera. Pero kahit papaano, may nagkagusto rin sa'yo. Sa nakaraang buhay, tumakas si Liu Yao sa araw ng kasal niya. Pero pinilit pa rin ni Zhao Yuan na hanapin siya saan-saan, hanggang sa hinanap pa niya ako. May lalaking ganito katapat at tapat. May mga tao pa rin hindi ito pinapahalagahan. May kanya-kanya tayong mga pagpipilian. Ako ang makakasama ng mayaman. Ang mamumuhay sa hirap ay ikaw. Tapos na ba? Kung tapos na, sumakay ka na. Wala namang maganda sa lugar na ito. Una na ako. Maghihirap ka sa mga susunod na araw. Aalis na rin ako. Pag-asawa mo na, huwag kang laging uwi dito. Abala kami ng tatay mo. Ang tagal mo bang naghintay? Uminom ka ng tubig.
Salamat. Anong ginagawa mo? Sakay na. Sa totoo lang, isa lang akong delivery rider. May konting ipon ako. Kung hindi ka kontento, pwede na tayong maghiwalay ngayon. Sa nakaraang buhay, kahit napangasawa ko ang pamilya ko, lagi pa rin akong inaapi. Sa ngayon, kahit papano, kung mapapangasawa ko si Zuyuan, magkakaroon ako ng tahanang payapa. Kung nahihirapan ka, pwede kong kausapin sila. Pakakasalan kita. Kinhyu, pansamantala lang tayo dito. Bakit kailangan pang maghanap ng ganito kasira-sirang lugar? Mukhang masyado ko siyang pinagbigyan nitong nakaraan. Ang lamig ng aircon. Kanina hindi ba't? Kanina, uminom lang ako ng tubig. Kahit na medyo lumana yung bahay na ito, at mukhang sira-sira. Pag inayos natin, magiging maaliwalas din ito. Naniniwala ako na kung magtutulungan tayo, gaganda rin ang ating buhay. Elanan, sige magtulungan tayo. Pagkatapos maglinis, konting ayos lang. Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng sariling tahanan. Kinhyu, halika. Ito, tanggapin mo. Napakamahal ng bagay na ito. Hindi ko ito matatanggap. Ito'y simbolo ng aking ina para sa kanyang manugang. Ngayon, ibibigay ko ito sa'yo. Kahit hindi ko maibigay sa'yo, ang isang buhay na sagana sa kayamanan, pinapangako ko sa'yo, pagsisikapan ko, na maging iyong pinakamatibay na sandigan. Hindi kita pahihirapan. CJ, basta't magtutulungan tayo, gaganda rin ang ating buhay. Hoy, kumusta? Ito yung in-order niyong mga packed lunch. Dinala ko na lahat. Sige. Salamat ha. Ito yung bayad para sa pagkain mo ngayon. Salamat. Su Qingyu. Hindi ko akalain na ganoon na pala kabulok ang buhay mo. Naabot mo na ang ganitong kalagayan. Hoy, Papa, sa birthday dinner mo bukas, gusto kong imbitahan din si ate. Engan, yaw, ikaw na ang bahala dyan. Uwi na ako. Yung kita natin sa bento ngayong buwan, sa bento. Plus yung kita sa part-time jobs natin. Kung magtitipid pa tayo ng konti, makakalipat na tayo ng bahay. Gusto ko, baka pwede bukas. Hindi na tayo magbenta ng bento. Ha? Natanggap ako sa Yufeng Group. Bukas na ang first day ko. Pagkatapos, ako na ang magtatrabaho para sa pamilya. Ikaw, magpahinga ka na lang sa bahay. Totoo ba yan? Alam kong kaya mo talaga. Ikaw ang bahala sa full-time job. Ako naman, part-time lang paminsan-minsan. Magtutulungan tayo. Ayos din naman yon, di ba? Hindi ako. Hello, Boss Lee. Ano po ang kailangan ninyo? Talaga po, CJ, ako na ang magde-deliver ng maayos. Hoy, Anong nangyari? kanina, sabi sa akin ni Boss Lee, may malaking kliyente bukas. Umi-order ng mahigit 100 bento, at mataas pa ang presyo ng bawat isa. Gusto mo tulungan kita bukas? Hindi na kailangan. Bukas ka pa naman magsisimula sa Yufeng, di ba? Kaya ko tong gawin mag-isa. Tay. Birthday mo ko ngayon. Itong function room na ito, espesyal na inarkila para sa iyo, ng asawa kong si Mingchen. Yaw, napakaswerte mo talaga. Napangasawa mo ang isang napakayamang lalaki. Sa hinaharap, kaming lahat, aasa na lang sa'yo, yaw. Oo nga, lalong gumaganda si Yaw ngayon. Ang laki ng birthday party na ito, mukhang napakamahal. Narinig ko, nakakuha pa ng partnership sa Yufeng Group si Young Master Gu. Kahit si President Joe, na hindi kailanman nagpakita, ay lilito din. Kaming lahat, makikinabang din sa kanyang tagumpay. Syempre naman, napakagaling ng asawa ko. Hindi tulad ng iba, ipinanganak na mahirap ang kapalaran. Tama naman ang napuntahan ko, Hoy, ate, ikaw pala to.
Tama naman ang address na nailagay ko. Oy, hello. Yung mga order niyong pack meal, saan ko po ilalagay? Magandang hotel po ito. Sino bang mag-order ng pack meal mo? May nag-order talaga. At dito mismo sa address na to nakalagay. Huangli Hotel, Function Hall 888. Umalis ka na nga. Huwag mo akong istorbohin sa trabaho. Hi. Ate, ikaw pala yan? Dumating ka ngayon para ipagdiwang ang birthday ni Papa, di ba? Birthday pala ngayon ni Papa. Bakit ganyan ang suot mo? Nagde-deliver pala ng pack meal. Ikaw pala ang umorder ng mga pack meal na to. So, ikaw yung birthday ngayon ni Papa. Ito lang ang dala mo. Parang kulang naman sa effort, di ba? Sukinyue, tanong ko sa'yo, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi naman siguro, gusto mo talagang gamitin ang mga pack meal na to para insultuhin ako? Nga, Sukingyu, tingnan mo ang itsura mo. Ang dukha mo talaga. Siyempre, hindi ako kasing galing mo kasi walang taong katulad mo na magbabalak para lang hamakin ako. Mukhang maayos naman ang buhay mo nitong mga nakaraang taon. Mga mamahaling gown, mamahaling alahas. Siyempre naman. Mayaman ang pamilya Gu. Ngayon, lahat ng gamit namin, pinakamagaganda at pinakamahalaga. At saka, napakabait sa akin ni Gu Mingsheng. Nakikita mo ba ang kwintas na to? Ito ang binili niya para sa akin sa auction noong nakaraang buwan, sa halagang 10 milyon. Siyempre, malayo pa naman ang araw na malulugi ang pamilya Gu. Pagdating ng araw na malulugi ang pamilya Gu, malalaman mo ang tunay niyang pagkatao. Sana pagdating ng panahong iyon, ganito ka pa rin ka-proud. Ano yung mga sinasabi-sabi mo? Hindi naman masama ang maghirap, marami akong pera. Basta, magpakabait ka sa akin. Nakakadiri. Asikasuhin mo ang sarili mo. Huwag kang magmalaki. Si Boss Gu namin ay malapit ng pumirma ng kontrata sa Yufeng Group. Mas lalong giginhawa ang pamilya Gu sa hinaharap. Ikaw, mananatili kang kasama ng asawa mong mahirap. Sa upahan at basement habang buhay. Basement lang talaga ang uwian mo. Boss, kanina sa baba, nakita ng security. Ang e-bike ni ma'am na gamit sa pagde-deliver ng pack meal. Pagkatapos magtanong, nalaman nila na hinayaan si ma'am na manatili para dumalo sa birthday party ni Lee Chongguang ngayong gabi. Kung birthday ng ampon na ama ni Maam, magpadala tayo ng isang mamahaling regalo sa pangalan ni Maam. Sige. Sukingyu. Pinag-aral ka ng mga magulang ko ng mahigit 20 taon. Ngayon ay kaarawan ni Papa. Wala ka bang kahit anong handog? Yao-yao, anong ginagawa niya rito? Siya. Wala siyang kayang ihandog. Tignan niyo nga, ang itsura niyang hamak. Nakakahiya sa handaan. Kung hindi dahil sa'yo, Yao-yao, na patuloy na tumutulong sa akin at sa papa mo, hindi kami aabot sa kinaroroonan namin ngayon. Dahil sa iyong pagiging mabuting anak, espesyal kang nag-ayos ng handaang ito. Medyo abala lang ako palagi sa trabaho, kaya walang oras para sa inyong dalawa. Pero, sinabi ni Mingsheng, nabibigyan kanya ngayon ng isang malaking regalo, isang bahay na nagkakahalaga ng 1 milyong piso. 1 milyon? Yao-yao, tunay kang mabuting anak. Ay, walang anuman, maliit na halaga lang yan. Para sa pamilya Gu, hindi yan gaanong kalaki. Siyempre, ang pamilya namin, hindi kayang pantayan ng kahit sino. Hindi ba, ate? Ito ay pagkain na ako mismo ang nagluto. Talagang masustansya. Maligayang kaarawan po. Anong klaseng kalokohan itong baon? Sa tingin ko, isang kang walang kwentang ingrata. Sukingyu, ito lang ang handog mo sa kaarawan ng papa mo. Nakakahiya kang magbigay nito. Nakakahiya kaming tumanggap. Nakakaawa ka. Kahit anong bagay ay handa mong ihandog. Liu Yao, ano ba talaga ang gusto mo? Sukingyu, ngayon ang kinakain ng mga magulang natin ay gawa ng isang 3-star Michelin chef. Ang mga dala mo mukhang hindi malinis. Paano kung kinain nila ito at nagkasakit sila? Sagutin mo kaya? Sukingyu, ikaw talaga. Mabuti naman ang trato namin sa'yo ng papa mo, di ba? Ngayon, ipinagtatangka mo pa kaming saktan? Napakasama mo talaga. Wala akong ginawa. Ikaw ay isang walang utang na loob na anak. Sukingyu. Sa handaang ito, narito ang mga tao na hindi mo maaabot sa buhay mo ngayon o sa susunod na buhay, mga kilalang tao sa industriya. Paano kung malaman ng iba na bilang isang ampon, hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob? At tularan ka nila, matututo silang maging walang utang na loob tulad mo. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Sa tingin ko, isang kang ingrata. Swerte ko at mayaw-yaw ako.
Kaya ngayon, ako at ang mama mo ay may pagkakataon na makasalamuha ang mataas na lipunan. Umalis ka na rito, ingrata. Anong klaseng tao yan? Sino bang naghahandog ng pagkain? Tama. Grabe naman. Una kong beses na makakita ng naghahandog ng pagkain. Umalis ka. Sandali. Hindi ba siya si Manager Wang ng Grupo Huang? Ako ay kinatawan ng binibini ng Grupo Yufeng upang magbigay ng mamahaling regalo sa biyenan ni Ginoong Go. Grupo Yufeng. Ang Grupo Yufeng, sa ngalan ng binibini, ay nagbibigay ng mga pwesto sa palengke ng Times Square. 50 pwesto. Nako, ang lugar na yon ay ang pangunahing distrito ng negosyo sa sentro ng lungsod. Ang upa ng bawat pwesto bawat taon ay hindi bababa sa 1 milyon. 1 milyon. At may kasamang mamahaling mansyon na nagkakahalaga ng 10 milyon. Naku po, Yaman na tayo. ito. Paano ito nangyari? Ang Grupo Yufeng, ang pinakamayaman sa lahat, sila ang nasa tuktok ng pyramid ng tagumpay. Pero bakit kaya ang Grupo Yufeng, sa isang simpleng pagdiriwang ng kaarawan, ay nagbigay ng napakalaking regalo? Talagang malakas ang loob ng pamilya Joe. Ang mga bagay na ito, kahit magsumikap kami ng ilang henerasyon, hindi namin makakamit. HMM. Ginoong Lee, paano nakilala ng iyong anak ang binibini ng Grupo Yufeng at naging malapit sa kanya? Gayunpaman, ang katulong ni Ginoong Joe ay partikular na inatasan ako na personal na ihatid ang mga bagay na ito, at saka, sinabihan pa ako, na ang mga red along ito, ay ibinigay sa ngalan ng binibini. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa panganay ng pamilya Joe, na hindi matatalo sa mundo ng negosyo. Bihirang may nakakakilala sa kanyang mukha, ang Grupo Yufeng ay naging alamat sa industriya, dahil sa kanya. Hindi ko inakala, na may ganitong koneksyon ng anak ng pamilya Lee. Lasiw. Binibini. Pero ang narinig ko, itong si Ginoong Zhou, ay parang hindi pa nag-aasawa. Ang tinutukoy na binibini, hindi ko pa siya nakikita. Kung gayon, dito sa atin, ang tanging may koneksyon sa binibini ng pamilya Joe, ay si Yuyaw lang. Nga. Ang Zhu family nagbigay pa ng napakamahal na regalo. Siguradong dahil yan sa swerte ni Ming Cheng at Liao. Kami, hindi naman namin kilala yung binibini ng Zhu family. Ang binibini na iyon, siguradong gusto niyang makilala si Liao. Kasi naman, ang anak ko ngayon, modelo na ng mayayaman. Tama ka, yan na yun sigurado. Ay nako, Hindi naman siguro yung taong binibigyan ng ganitong halaga. Ay, yung si Sukinyo na tagaluto lang ng baon. ngayong naibigay na ang regalo kay Jilly, aalis na muna po ako. Sige po, ingat po sa pag-alis, Manager Wang. Ingat. Hoy, mahal, kailan mo nakilala yung binibini ng Zhu family, ha? Siyempre, yan ay dahil sa pamilya Gu. Hindi tulad ng iba, nagbibigay lang ng mga walang kwentang bagay. Walang utang na loob, puro problema lang ang dala sa magulang. Dahil lang ba wala kaming pera at koneksyon ng asawa ko? Kailangan ba naming tiisin ang ganitong kahihiyan? Tumahimik ka na. Bulag talaga ako, sayang ang pagpapalaki ko sa'yo. Mas mabuti pang mag-alaga na lang ako ng aso. Hindi ko alam na mas lumala pa ang pagiging sipsip ninyo, ma, pa, lalo na ngayon. Sino ang may kapangyarihan at yaman? Yun ang gusto ninyo. Talagang hindi ako karapat-dapat. Ikaw, wala kang basihan yang sinasabi mo. Hindi ba yan ang totoo? Sa mahabang panahon, itinatanong ko sa sarili ko, lagi akong may pagmamahal at respeto sa inyo. Wala akong konsensya. Ginawa ko naman ang lahat ng dapat gawin. Pero kayo, lagi nyo akong itinatakwil. Ang mga taong katulad ninyo, karapat-dapat bang maging magulang? Walang utang na loob na anak, isang traidor ka lang. Mga guard, ilabas niyo siya. Bitawan nyo ako. Ano ba ang ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Sukinyo, simula pa lang to. Gusto kong lahat ng hakbang mo sa hinaharap ay puno ng kahihiyan. Yung pulseras na hawak niya, sa Zhu family, magkamukha sa jade bracelet na simbolo ng pagiging binibini. Magkamukha talaga. Hindi ba ito ang simbolo ng biyena ng pamilya Zhu? President, may problema. Inaapi ang misis. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang misis ko? Paano ito posible? Isang tagapaghatid lang ng pagkain yan. Paano siya may ugnay sa biyanan ng pamilya Zhu? Hoy, bulag ka ba?
Boss Go, noong nakaraang linggo, pumunta ako sa press con ng Yufeng Group. Espesyal na ipinakita ng ina ni President Joe. Yung Pulse Heiress na yun. Espesyal pa niyang ipinaliwanag na yun ang simbolo ng biyenan ng pamilya Joe. Simbolo ng pagkatao. Parehong-pareho talaga ito. Sandali. Anong gagawin mo? Ibalik mo yan sa akin. Espesyal itong regalo sa akin ng asawa ko. Tigilan mo. Yung asawa mong mahirap. Maliban sa pagnanakaw, ano pang magandang bagay ang maiiwan sa'yo? Isang lalaking napakahirap para makabili ng sasakyan, ano pang magandang bagay ang maibibigay niya? Halatang peking pulseras ito, ikaw lang ang taang magtaturing na kayamanan. Sa tingin ko, hindi mo talaga alam kung saan nakita ang pulseras ng biyenan ng pamilya Zhu. Kumuha ka ng peke at dinala sa handaang ito para magsinungaling, di ba? Hayaan muna natin kung talagang ikinasal si Chairman Zhu. Kahit na totoong ikinasal siya, paano siya magkakagusto sa isang tulad mo? Ang nararapat lang sa'yo ay habang buhay, maghatid ng pagkain. Wala akong ginawa. Ibalik mo ang pulseras ko. Mga tulad mo na gumagamit ng pangalan ng pamilya Zhou. Nandito pa sa kaarawan ng tatay ko. Lele, ang pamilya Gu, bilang magiging partner ng Yufeng Group, may tungkulin ako ngayon. Naturuan kang mabuti. Mincheng, ikaw talaga, ang tunay na mabuting manugang ng tatay mo. Sa tingin ko, sinadya niya ito para siraan ang pamilya Li at ang pamilya Gu. Wala na akong anak mula ngayon. Wala akong ginawa. Ibalik mo ang pulseras ko. Pwede na akong umalis dito ngayon. Kung talagang gusto mo, magpakumbaba kang humingi ng tawad sa akin. Baka maawa ako at ibigay sa'yo. Panaginip mo yan. Ibalik mo ang pulseras ko. Bilang anak ng pamilya Li, mahigit 20 taon kang pinalaki ng magulang. Ngayon, dahil lang sa ayaw mo, sinisiraan mo ang magulang saan-saan. Pinapakiusapan lang kitang humingi ng tawad. Iyon ay dahil sa respeto sa magulang. Huwag mong abusuhin ang kabaitan. Kung hindi, tama. Ganito dapat ang paghingi ng tawad. Kunin mo ang alak na inihanda para sa akin. Halika, ibigay mo sa akin ang alak na inihanda ko kanina. Su Qingyu, 20 taon kang pinalaki ng mga magulang natin. Ito ba ang kabayaran mo? Tulad mong walang kwentang tao na walang nagmamahal. Karapat dapat kang magdusa. Ngayon, ako ang magtutuwid sa iyo para sa kanila. Inumin mo ang basong ito ngayong gabi. Ibibigay ko sa iyo ang pulseras. Impossible. Ang kapal talaga ng mukha mo. Liu Yao. Wala kang karapatang kulungin ako dito. At saka, ibalik mo sa akin ang jade bracelet ko. Gusto mong mabawi? Kunin mo. Nakalimutan ko. Hindi mo ito makukuha ngayon. Inumin mo ang basong ito. Ang pulseras na ito ay ibibigay ko sa iyo. Alam mong hindi ako pwedeng uminom. Problema mo na iyon. Basta, masaya ako ng sobra. Sa paghihirap mo ngayon. Tingnan mo naman, babae siya. Siguro nalilinlang lang siya. Baka pwedeng hayaan mo na lang. Anong hayaan na lang? Uminom lang siya ng isang baso. Ibabalik ko na ang pulseras. Malaking pasensya na yan para sa mga magulang namin. Liu Yao, wala akong ginawang mali. Bakit mo ako ginaganito? Ayaw na ayaw mo pala. Kung ganon, huwag. Huwag na. CJ, ako na ang iinom. Tara, bitawan mo siya. Ininom ko na ang alak. Ibalik mo na sa akin ang pulsera. Ano pa iyan? Magsisimula na ang handaan ni Daddy. Tuturuan kita. Anong gusto mong gawin? Siyempre, tuturuan kita kung ano ang ibig sabihin ng totoong pag-inom. Hala, Kanina ang tapang-tapang mo. Bakit ngayon? Dahil lang sa isang sira-sirang pulsera. Ganito ka na? Ganyan mo siya painumin. Parang pinapatay mo na siya. Oo nga. Ngayon, maibabalik mo na sa akin ang pulsera. Gusto mo talaga? Ang lakas talaga ng loob mo. Hanggang sa Yufeng Group ka nang gagago. Maliit nga ang tingin ko sa'yo. Aray, pero itong peke, gusto mo talaga? Panaginip yan. Huwag.
Liu Yao. Hindi kita palalampasin. Nagbigay pa ako ng mukha sa'yo. Su Qingyu. Hindi kita palalampasin. Su Qingyu, nabuhay ka ng marangya sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, dapat kang magpaalipin sa akin. Liu Yao, kahit manalo ka sa huli, wala yan. Sabihin ko sa'yo, kapag mayabang, may kapalit na kapahamakan. Kung magkakaproblema ako o hindi, hindi ko alam. Pero sigurado ako, hindi ka magiging maayos ngayon. Yao Yao, baka masaktan mo ang kamay mo. Hindi kayo magkapareho ng mundo. Tama, nagpanggap bilang asawa ng tagapagmana ng Yufeng Group. Nararapat lang yan sa kanya. Sa tingin ko, sapat na ang aral na natutunan niya. Kapag may nangyari pang iba, talagang masama na yun. Tama. Anong pwedeng mangyari? Kapag may mangyari, ang pamilya Gu ang bahala. Ano bang pwedeng mangyari? Kung may mangyari man, ang pamilya Gu ang sasalo. At saka pa, siya naman ang nagsimula ng panloloko. Tinutulungan lang namin. Si Boss Jun naturuan siya ng leksyon. Ano ngayon? At saka, ang pamilya namin, ang mga Gu, malapit nang makipagtulungan sa Yufeng Group. Sa hinaharap, sa mga nandito ngayon, hindi ko kayo malilimutan, si Gu Mingcheng. Tama nga, baka nga sa bandang huli, si Boss Zhu ay magpasalamat pa sa atin dahil tinulungan natin siyang linisin ang ganitong klaseng tao. 8. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng disiplina at kung ano ang ibig sabihin ng tamang asal. Ang alak. Kapag nagkamali ang isang tao, dapat siyang parusahan. Sino ang may lakas ng loob na apihin? Ang asawa ko, si Zuyuan. Qingyu, halika. Qingyu, ayos ka lang ba? Ano nang ginagawa mo rito? Sino ka ba? Ikaw ba yung nananakit sa asawa ko? Totoo ba to? May gana palang manuntok kay Ginoong Go. Nababaliw na yata to. Kilalang kilala si Ginoong Go sa paghihiganti. Mukhang delikado ang lagay ng dalawang yun. Cheng, ayos ka lang ba? Hinampas mo ako. Mahal, Hinampas kita, ano ngayon? inampasan mo ang manugang ko? Hindi kita palalampasin. Gusto niyo rin bang masampal? Ah, ikaw pala. Akala mo ba dahil naka-Amerikana ka na, magmumukha ka ng importante? Sino ang napahintulot sa'yo na pumasok? Kahit sino ka pa man, dahil hinampasan mo ako ngayon, hindi magiging maayos ang lahat. Yuan. Hindi natin kayang makipag-away sa pamilya Gu. Huwag kang mag-alala, Qingyu. Lahat ng nandito ngayon, bawat isang nanakit sa'yo, hindi ko palalampasin. Ang lakas ng loob ng binatilyong yun. Baka may malaking koneksyon siya. Kahit may koneksyon pa siya, hinampasan niya si Ginoong Go. Yuan, umuwi na tayo. CJ. Hinto. Tumigil ka. Sinapak mo ako, tapos alis ka na lang. Na, pumunta kayo sa birthday party ng tatay ko. Nakikinabang kayo sa biyaya ko. Hindi marunong magpasalamat, tapos nananapak pa. Ang asawa ni Yao Yao, si Mingcheng, ay malapit nang makipagtulungan sa Yufeng Group. Ang pamilya ninyong Gu, akala ninyo dahil may pera kayo, ay magaling na kayo? Hindi ba kayo natatakot na magalit sa mga tao na hindi ninyo kayang saktan? Talagang tanga ka. Magtanong ka dito kahit kanino, maliban sa pamilya Zhu ng Yufeng Group, sino pa ang hindi kayang saktan ng pamilya kong Gu? Halika, bugbugin niyo ang batang ito hanggang mamatay. Lahat kayo, umalis kayo. Umalis ka. Hindi mo ba alam? Ang Yufeng Group na sinasabi mo, akin yon. Ano? Ang Yufeng Group ba ay kanya? Siya ba talaga ang executive president ng Yufeng Group? Kahit ang mga magulang ko ay alam na isa ka lang ordinaryong empleyado. Nung ikakasal kayo, wala kang pangbigay sa dote. Ni Kotse, hindi ka makabili. Ang kapal ng mukha mong magpanggap bilang presidente ng Yufeng Group. Tama. Noon, nakascooter ka lang na sira-sira. Nang sunduin mo si Su Qingyu, malinaw na nakita namin lahat yon. Ganun pala. Mga nagpapanggap na miyembro ng pamilya Zhu. Talagang naghahanap kayo ng gulo. Oh, mahal.
Naalala ko, nasa katabing private room ang tatay ko. At handa na siyang pumirma ng kontrata sa Yufeng Group. Pagdating ng panahon, papuntahin natin siya rito. Para ma-verify ng maayos ang tunay niyang pagkatao. Ang pamilya Gu ninyo ay walang respeto sa salita. At gusto pa kayong makipagtulungan sa Yufeng Group. Sa oras na ito, malamang na iniwanan na ng tao ang tatay mo. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ang pamilya Gu sa Yocheng ay kilalang kilala. Hindi mo pa alam. Kakapirma lang namin ng pangmatagalang kontrata sa presidente ng Yufeng Group. Paano kami maiiwanan? Ngayon, isang salita ko lang. Ikaw at ang asawa mo ay kailangang lumaya sa Yocheng. Yuan, umuwi na tayo. Sige, umuwi muna tayo. Ibang araw na natin sila pagbayarin. Gusto ninyong umalis? Panaginip lang yan. Ngayon lang kayo natakot. Pero dahil sa matagal na naming pagkakaibigan, ng asawa mo at ako, lumuhod kayo at humingi ng tawad. At palalayain ko kayo. Tama ang sinabi ng asawa ko. Ngayon, kung luluhod kayo at magmamakaawa ng tawad, hindi ko na pag-uusapan ang nangyari kanina. Kung hindi, hintayin niyong ma-blacklist kayo. Sino ang may lakas ng loob na magpaluhod sa presidente ng Yufeng Group? Ay, Boss Lee, bakit po kayo? boss, bakit hindi niyo po sinabi sa amin ng maaga? Dapat sana ay sinundo namin kayo sa pintuan. Nga, Mukhang tama si Boss Go. Itong si Boss Lee na ito, tao ng presidente ng Yufeng Group. Kung walang business collaboration, paano siya makakapunta rito? Talagang wala na ang dalawang to. Nasagasaan nila ang bakal na si Boss Go. May magandang palabas na naman. birthday party lang naman ang inihanda ko. Hindi ko inaasahang makikilala ko ang isang tulad ninyo. Boss Lee, kanina may naglakas loob magpanggap bilang presidente at gustong umalis. Buti na lang at naharang ko. Na, boss, dapat niyo siyang parusahan ng mabuti. Naglakas loob bang magpanggap bilang presidente ng kumpanya ninyo? Yuan, tayo. Kinhyu, okay lang tayo. Qingyu, Kinhyu, siya ang nagpanggap na presidente. President. Papunta na ang doktor. CJ. Assistant Lee kayo, ano po ang sinabi ninyo kanina? Paano siya maging si President Zhu? Hindi siya. Ikaw ba, Gago? Ito ang nag-iisang presidente ng Yufeng Group. Mga bulag kayo. Naku po. Ako. Bilis, dalhin niyo ang misis sa ospital. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Ginoong Zhu. Ginoong Zhao, Ginoong Zhao. Ang nangyari kanina malaking pagkakamali lang po iyon. Pagkakamali lang po talaga. Kami po ay Pagkakamali. pagkakamali. Mahalaga ba sa'yo to? Ginoong Zhu, ako po talagang nagkakamali po ako. Ginoong Zhao, kayo po ako po'y bulag at hindi nakakilala sa inyo. Pakiusap po, patawarin niyo po ang tulad kong hamak. Ginoong Zhao. Halika, ngayon sabihin mo sa akin ang nangyari kanina. Presidente, ang tax issues ng Go Group ay naipasa na sa prosecution. Naipadala na rin ng blacklist notice. Bukod pa riyan, Ang ilang kumpanyang nakikipagtulungan sa aming Yufeng Group ay tinihil na rin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Go Group. wala na. Wala na talaga. Inimbestigahan ang grupo, na-freeze ang pondo. Paano pwedeng mangyari yon? Isang empleyado lang naman siya. Tama. Siguro si Assistant Lee. Ang sabuatang nanloko sa atin. Tumahimik ka. Ako mismo ang nakipag-usap kay Assistant Lee para sa pakikipagtulungan. Paano ko siya hindi makikilala? Halika rito, Presidente Zhu. Kami ang may kasalanan sa nangyari kanina. Presidente Joe, Siya. Lahat to dahil sa kanya. Kanina pa niya inaaway ang asawa niyo. Wala akong kinalaman dyan. Presidente Joe, Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin niyo ang pamilya Gu. Hindi ko akalain na ganito siya kasama. Presidente Zhu, ituring mo na lang akong hangin. Kalimutan na niyo ako. Huwag kang mag-alala, maliit pa lang to. Kanina, pinahirapan niyo ng husto ang asawa ko. Susunod, pagsisisihan niyo yan. Assistantly, kanina, paano nila inapi ang asawa ko? Ngayon, gantihan mo sila ng ilang beses. Daan-daang beses. Huwag mong palampasin kahit isa. Presidente Zhu, huwag. Presidente Zhu. huwag.
Presidente, isang araw na kayong hindi nakapikit. Baka gusto ninyong umuwi muna at magpahinga. Ayos lang ako. Lumabas na ba ang resulta? Presidente Joe, lumabas na ang report ng misis. May alcohol allergy siya at marami siyang nainom. Kaya nasaktan ang tiyan niya. Sa mga susunod na araw, dapat light diet lang. Kasalanan ko lahat. Kung mas maaga ko sanang inamin sa kanya, ang pamilya Gu, ay hindi sana nila siya ginanoon. Yuan, King Yu, uwi na tayo. ayos lang. Huwag kang matakot. Ligtas na tayo. Yuan, mga taga-Gu family, hindi ka nila inano, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi sila maglalakas loob na gawin sa akin ang kahit ano. Ikaw ang dapat kong intindihin. Kailangan mong pagalingin agad ang iyong katawan. Pero yung mga taga-Gu family, napakakitid ng isip, maghihiganti sa pinakamaliit na pagkakamali. Yuan, pangako mo sa akin, huwag kang papayag na dahil sa akin, gawin ang kahit anong hiling nila. King Yu, sa totoo lang, ako ang Yufeng Group. Ano ang nangyari sa Yufeng Group? Malubha ang tama ng iyong tiyan. Ang pinakamahalaga ngayon ay pagalingin ang iyong tiyan. Ang ibang bagay ay pag-uusapan natin sa susunod. Buti na lang tiyan lang ang nasaktan. Uwi na lang tayo at uminom ng gamot. Ang mahal sa ospital na ito. Huwag kang mag-alala. Magpagamot ka ng maayos. Gagaling ka talaga. Baka dapat umuwi na lang tayo. Huwag kang mag-alala sa pera. May ipon pa tayo. Pero, Pinaghirapan natin ito. Para lang mabuhay ng maayos, di ba? CJ, susundin ko ang sinabi mo. Pero Yuan, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Ayoko nang niloloko. Dapat tapat ang mag-asawa sa isa't isa. CJ, President, nabawi mo na ang iyong tunay na pagkatao. Baka dapat sabihin na natin ang totoong sitwasyon kay Madam. Hindi. Mula ngayon, protektahan mo si Madam. Dahil sa'yo lahat to, kung hindi ka nakipag-away kay Sukinyo, hindi sana tayo nakagalit sa Yufeng Group. ay, Mingcheng. Talagang hindi ko alam na si Zhao Yuan pala, ang presidente ng Yufeng Group. Isang hamak na empleyado lang siya. Tiyak na niloloko lang tayo niya. Alam mo naman dati, di ba? Ni Kotse nga, hindi niya mabili. Ang ibig mong sabihin, nagsisinungaling si Zhou Yuan. Nagtanong-tanong na ako dati. Siya lang ang personal na driver ng presidente ng Yufeng Group. Pinagkakatiwalaan lang siya ni President Zhou. Kaya siya ay nang astang ganoon sa atin kanina. Ayos, naglalaro sa ilalim ng ilaw sa harap ko. Hindi ko siya palalampasin. Tama. Dati, sinabi mo na gusto mong magtrabaho sa Yufeng Group, di ba? Ipapaayos ko yan para sa'yo. Salamat, honey. Hindi ko napansin kanina. Ah, okay lang. Ano nang kailangan mo? Ito, natanggap ako sa Yufeng Group. Bukas, sabay na tayong papasok. Talaga? Ayos. Sakto, may kapatid ako sa department mo. Sasabihin ko sa kanya bukas, para alalayan kanya. Sa ganoon, yung plano natin na magpalit ng mas malaking bahay ay lalong malapit na. Ingat ka sa daan. Pag uwi ko mamayang gabi, magtataksi na lang ako. Kung may problema ka sa trabaho, sabihin mo sa akin, huwag mong sarilinin. Bye. Su Qingyu, pumasok ka rin sa Yufeng Group. Hindi ka magiging maayos dito. Kumusta po kayong lahat? Ako po si Su Qingyu, bagong intern. Sana po ay matutunan ko ang maraming bagay mula sa inyo. Ek, nagkita ulit tayo. MS, Lee, narito na po kayo. May espesyal na tagubilin po sa akin mula sa itaas. Dapat po kayong alagaan ng mabuti. Ano pang hinihintay ninyo? Dali, bumati kayo. Ito po ay maliit na alaala mula sa akin. Sana po ay tanggapin ninyo. Sana po ay magustuhan ninyo. Salamat po, Eunice Lee. Ek, nakalimutan kong bumili ng para sa iyo. Dahil ang asawa mo, hindi ba presidente ng Yufeng Group, malamang hindi mo gusto ang maliliit na bagay na ito. Asawa siya ng presidente ng kumpanya. Paano nangyari yun? Single naman palagi ang presidente. Tama, kung talagang asawa siya ng presidente, paano siya magsusuot ng ganyang kasimpal? Pero, ate, noong birthday party ng tatay, ikaw at ang asawa mo ang personal na umamin. Kayo ang presidente at asawa ng presidente ng Yufeng Group. Hindi kaya niloloko mo lang kami? Nako, sa panahon ngayon, may mga taong nang ahas pang gamitin ang pangalan ng presidente at asawa ng presidente para manloko sa labas.
Talagang ayaw na mabuhay. Tapos na ba ang trabaho ninyong lahat? Manager Xiao, nandito na po ako, papasukin ko na sila sa trabaho. Ikaw, sumama ka sa akin sa loob. Ikaw ang asawa ng pinsan ko. Ikaw yung pinsan na sinasabi ni Yuan. Talagang ikaw ang hipag. Ito ang katawan, ito ang mukha. Kaya naman na humaling sa'yo ang pinsan ko, at hindi na umuwi. Ano ba ang pakay mo sa akin? Malapit na ang anniversary ng kumpanya. Kailangan ng bagong empleyado na magsalita sa entablado. Sa tingin ko, ikaw ang bagay. Pero wala akong alam, hindi ako bagay. Kung sabi kong bagay ka, bagay ka. Malapit na ang anniversary ng kumpanya. Ang bawat departamento ay dapat magpadala ng isang bagong empleyado para magsalita sa entablado. Tiningnan ko ang resulta ng interview. Si Su Qingyu, ang top 1, ang papuntahin natin. Manager Xiao, hindi kaya masyadong padaskol-daskol ang desisyon mo. Si Su Qingyu ay isa lamang, probinsyanang walang alam. Kapag nakipag-usap siya tungkol sa mga case sa iba, wala siyang masasabi. Hindi naman niya pwedeng sabihin kung paano magluto ng baon, di ba? Tumahimik ka. Pagdating ng panahon, ang ibang departamento ng kumpanya ay magdududa sa kakayahan ng departamento natin. Para rin naman ito sa departamento natin. Ang iniisip ko, di ba? Manager Xiao, baka pwedeng ganito na lang. Hayaan nating magpaligsahan ng patas ang dalawa. Tapos, ibibigay natin sa iba ang paghatol. Ano sa tingin mo? Hindi kaya masyadong halata? Baka hindi rin maganda. Dahil ayaw pa malaman ng pinsan ko ang tunay niyang pagkatao sa hipag. Sige. Kumusta? Pwede mo ba akong sabihan? Su Qingyu, hindi maganda ang pakiramdam kapag iniiwan ka, di ba? Umuwi na ako. Anong nangyari sa'yo? Tungkol sa kumpanya namin. Kailangan pumili ang bawat departamento ng isang baguhan para magsalita sa harap. Pero, hindi ko rin masyadong alam ang kumpanya. Gusto ko sanang magtanong sa iba. Pero sila, dahil sa koneksyon ni Liu Yao, ayaw akong kausapin. Di sabihin mo sa akin, baka sakali, may maisip ako. Ayos lang yan. Pagod ka na rin sa trabaho buong araw. Maniwala ka sa akin, kaya ko to. Talagang asawa ko nga. Ang galing ng plano mo, napakakompleto. Huwag po kayong mag-alala, Boss Go. Nakita ko na ng maaga ang plano ni Ma'am. Walang problema talaga. CJ, alam ko na, ang benepisyong para sa'yo. Hindi ako magkukulang kahit piso. Hi, salamat naman, Boss Go. Honey, may ilang bagay pa rito na hindi ko maintindihan. Pwede mo ba akong tulungan? Hoy, tama na. Ilang beses ko na bang sinabi, hindi mo pa rin naintindihan. Utak talang ka ba? Ang swerte naman, nagkita ulit tayo. Kayo ba ang mga bagong empleyado ng sales department ngayong taon? Si Qingyu ang number 1 sa interview sa departamento namin. At ang ganda-ganda pa niya. Kakapasok lang niya sa kumpanya. May mga tao nang nagmamadali na magpakitang gilas. Sakto, pinag-uusapan namin ang isang bagay. May artista ang kumpanyang nababalot ng iskandalo. Paano natin mapoprotektahan ang artista mula sa pinsala habang pinapanatili ang imahe ng kumpanya? Hindi kaya alam ni Qingyu? Kung ako ang tatanungin, bibili ako ng maraming influencer account. Tapos gagawa ako ng network ng mga account. Para bumaba ang exposure ng artista natin. Tapos hindi na tayo magko-comment. Dahil limitado lang naman ang memorya ng mga tao ngayon. Kapag humupa na ang issue, walang mag-uusap tungkol dito. Number 1 sa interview. Ano naman ang silbi niyan? Pagdating sa trabaho, kailangan ng personal na kakayahan at koneksyon. Kung hindi, maging sekretarya mo na lang ako. Para masanay kita ng husto. Meron talaga akong pwedeng gawing plano. Batay sa kasalukuyang sitwasyon. Ang pag-iwas ay hindi ang pinakamagandang solusyon. Ang marketing matrix ay hindi rin ang pinakamaganda. Ang dapat nating gawin ay harapin ang mga fans, aktibong tanggapin ang investigasyon ng mga kaugnay na ahensya at sa kapatunayan ang sarili. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang artistang ito ay kasalukuyang sa ilalim ng kumpanya ni AV Gu, di ba? Tama. Siksinyo nga ay artista ng aming kumpanya, pero taon-taon siya ang nagdudulot ng pinakamalaking kita sa kumpanya. At saka, siya rin ang mayroong napakalawak na base ng mga fans.
siya ang numero 1 sa mga 75 born na artista. Kung aasa lang sa bundled sales. Para umabot sa parehong level ng katanyagan, may ipit din siya sa huli. Sa paggawa ng mga bagay, dapat tayong maging matatag at maingat. Dapat tanggapin ng buong puso ang lahat at hindi magpakalunod sa sariling saya ng mga fans. Lalong huwag pigilan ang mga netizen na magsalita. Ang katapatan ang pinakamabisang sandata noong itinatag ang Yufeng Group. Ganito rin ang sinabi sa amin ng aming presidente. Ah, kaya pala yung case na binanggit ni Yuan noon. Ito pala yun. Kaya pala alam na alam niya. Magaling talaga. Napakagaling mag-apply ng natutunan. Sa hinaharap, kailangan ko pang matuto sa inyong mga guro. Dahil, nang istorbo lang naman ako ng natutunan. Kahit na maganda ang sinabi mo. Pero sa panahong ito na uso ang lioliang, trending, lioliang. Ang kontrobersyal ay isang uri ng katanyagan. Sa tingin ko, mas maganda ang proposal ni Liu Yao. At saka, Hindi mo pa naman talaga na-experience. Wala kang karanasan, di ba? Hahaha. pumunta ka. At sabihin mo sa kanila na magkaroon ng rematch. Gusto kong makita ang resulta ng kompetisyon. Talagang pinag-aalala mo ng husto ang iyong asawa. Dahil hindi kayo kontento sa resulta ng kompetisyong ito, magkakaroon tayo ng isa pang laban. Ang sino mang manalo sa labang ito ay makakatanggap ng premyo na 1,000,000 piso. Su Qingyu. Ito lang ba ang inihanda mo? Talagang mga bagay na hindi karapat-dapat ipakita. Dapat ang nanalo sa paligsahan na ito ay ako. Talagang hindi ko alam kung ano ang ibinigay mo kay Xiao Ruohan na pampabaliw na nagawa mong siya itulungan ka ng ganito. Kumain ka ba ng dumi kaninang umaga? Ang baho ng bibig mo. Ano ba ang sinasabi mo? Sa tingin ko, ikaw ay talagang kay Xiao Ruohan ay malabo ang relasyon. Kung hindi, bakit siya? Gusto kang tulungan ng ganito. Nababaliw ka ba? Kanina lang, hindi ko sinasadya. Nadulas ang kamay ko dahil nga ang baho ng bibig mo. Ito ay pagtulong ko sa iyo. Ikaw ay isang baliw na babae. Kung gagalitin mo pa ako, may mas baliw pa ako. Ano yan? MS, Yuyaw, ang aming mga benta dito ay patuloy na bumababa, ano ang gagawin? Kung gayon, babaan ang presyo. Hindi mo ba alam ang maliit na tubo, maraming benta? Sige na. Plano sa public relations. Pwede pa bang maging maliit na tubo, maraming benta? Su Qingyu. Hindi ako magpapadala ng ganito kadali. Napalalayain ka. Ayon sa kasalukuyang istatistika, si Liu Yao ngayong araw ay may sales na 500,000, nangunguna pa rin. Samantala, si Su Qingyu ay 20,000 lamang. Kaya ipinahahayag ko. Ang nagwagi ay si Liu Yao. Ay naku, sakto lang na, nakuha ko ang oportunidad. MS, Lee, napakamapagkumbaba mo naman. Ang Yufeng Group ay nangangailangan ng tulad mong talento. Qingyu. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon pa? Ang plano mong ito ay wala talagang anumang pamantayang maisasagawa. May kita ka pang 20,000. Baka naman nagpapeke ka ng mga talaan? Ang Yufeng Group ay laging nakaugat sa katapatan. Ang tulad ni Su Qingyu na mandaraya. Paano karapat-dapat manatili sa kumpanya? Dapat siyang tanggalin at ipagbawal sa industriya. Su Qingyu. Sa buong buhay mo, hindi ka na makakatalo sa akin. Su Qingyu, sinabi ko na sa'yo noon pa. Kung naging masunurin kang pribadong sekretarya ko, hindi sana umabot sa puntong ipinagbabawal ka, nakakadiri. Huwag kang magpakapalat, kapag nagalit ako, maglusa ka. Ang kampiyon ay si Liu Yao. Su Qingyu, sinira mo ang reputasyon ng kumpanya, ikaw ay tinanggal na. May pagtutol ako sa paligsahang ito. Nasa akin ang ebidensya kung paano ginamit ni Liu Yao ang kompetisyong ito para mang cyberbully at mag-dox ng ordinaryong tao. Patunay din ng kanyang buyback. At ang resibo ng kanyang buyback, lahat ng ebidensya ay nasa akin. Lahat ng nandito ay alam na ikaw, Xiao Ruohan, ay malapit ang relasyon kay Su Qingyu.
Ang mga ebidensyang sinasabi mo, baka naman. Peke lang yan. Tama, noong unang araw pa lang ni Sukinyu sa kumpanya, hindi na malinaw ang relasyon ninyong dalawa. Ngayon, magtutulungan pa kayo para ititin ako. Sir Go, mag-isip ka muna ng mabuti bago ka magsalita. Ang relasyon ko at ni Su Qingyu ay malinis at walang bahid dungis. At ikaw? Hindi lang ako ang nakakaalam. Alam din ni Supervisor Wang. Tama, mukhang ngayong araw ay ayaw magsabi ng totoo ni Supervisor Wang. Ako ay nagsasabi lang ng totoo. Liu Yao, kayong dalawa ay talagang walang hiya. Mga kasama. Itong si Sukinyu ay isang sinungaling mula simula hanggang katapusan. Mga kasama. Itong si Sukinyu, simulat sa pool, isa siyang sinungaling. Noong una, sa birthday party ng biyanan kong lalaki, ginamit niya ang pangalan ng Yufeng Group na Young Mistress para magpapanggap. Ngayon naman, may kalabuan siya kay Manager Xiao. May kalabuan, ang taong ganito, karapat dapat pa bang manatili sa Yufeng? Paano siya naging ganyan? Sukinyu. Sa puntong ito, kung hindi ka kusang aalis, sinisiguro ko na ipapaalis kita kasama ng asawa mong walang kwenta. Magkasama. 8. Huwag mo nang dagdagan ang hirap mo. Ha? Totoo ba? Hindi ko akalain. Ang taong ito talaga, paano niya nagawa ang ganyang bagay? Mukhang ang Yufeng Group, hindi naman ganoon kaganda gaya ng sinasabi sa labas. Kahit papaano, bago pa malaman ang totoo, naghinala na lang basta, nagduda sa iba. Magre-resign na lang ako. Binan, may pag-asa pa ang sitwasyon. Hindi naman kailangang. Huwag na, sana noon pa. Tignan ko kung sino ang magpapalaya sa asawa ko. Sukinyu. Hindi siya magre-resign. Ikaw pala yon, yung mga nangyari dati, hindi pa kita pinapatawad sa mga ginawa mo. Anong gusto mong gawin? Assistantly, may problema ba sa mata mo? Isang hamak na driver lang yan, di ba? Sinong nagsabi sa'yo na driver siya? Huwag kang mag-alala, ngayong araw, bibigyan kita ng paliwanag. Mga kasama, siya nga yung tao, na nagkunwaring chairman ng Yufeng Group. Ang grupo nyo, talaga bang magtitiis ng ganitong taong may masamang ugali? Siya ba talaga ang chairman ng Yufeng Group ninyo? Chairman, bakit po kayo nandito? Anong sinasabi mo? Paano pwedeng mangyari yon? Assistantly, ang mga sinabi ng asawa ko kanina, totoo ba? Lahat yon ay totoo. Ang data ni Liu Yao ay pawang peke talaga at sinadya pa niyang hilabihin ang mga fans niya para sirain ang reputasyon ng mga ordinaryong tao. Chairman Zhao, alam kong nagkamali ako. Nandito pa ako, may ebidensya, na tumatanggap ng suhol si Manager Wang. Mabuti. Ang lakas ng loob mong gumawa ng kalokohan sa ilalim ng aking mga mata. Chairman, si Chairman ko po ang nag-utos sa akin. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Mga tauhan. Simula ngayon, ipagbawal ang lahat ng transaksyon sa Pamilya Group. Ang mga kumpanyang kaugnay niya, huwag nang patawarin ang kahit isa. Mahal, pakinggan mo ako. Mahal, hindi ko sinasadya na itago ito sa'yo. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong ipaliwanag ito ng malinaw sa'yo. Zuyuan. Kaya habang ikaw ay kasama ko, nagpapanggap na ordinaryong mag-asawa. Samantala, tinatamasa ang buhay ng isang zihi na nasa tuktok. Tingnan mo ako na parang tanga, masaya ba? Paumanhin. Mahal, dapat sana, maagang ipaliwanag ito ng malinaw sa'yo. Pero hindi mo pa rin ginawa. Pagkatapos ng piging sa kaarawan, bakit hindi mo sinabi sa akin? sa totoo lang, noong panahong iyon, gusto kong ipaliwanag sa'yo, pero sinabi mo, hindi mo gusto ang mga taong nagsisinungaling, kaya patuloy akong naghahanap ng pagkakataon. Mahal, hindi ko sinasadya. Mahal na mahal kita talaga. Kung hindi dahil sa pangyayaring ito, balak mo bang itago ito sa akin magpakailanman? Hindi. Talagang hindi. Mahal, talagang hindi ko sinasadya. Sa totoo lang, gusto ko sana sabihin sa iyo pagkatapos ng iyong paligsahan, pero hindi ko inaasahan na sila ay maglalagay ng balakid sa iyo. Kung gayon, si Xiao Ruhan ay inayos mo rin? Mahal, huwag kang mag-alala, sa hinaharap, hindi na kita lolokohin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, sige na. Titingnan ko muna ang iyong pag-ugali.
Dahil sa'yo lahat. Ang kumpanya ko, kaya naging ganito ang sitwasyon. Ming Cheng, nasaktan mo ako. Okay lang. Okay lang. May naisip pa akong ibang paraan. May iba pa akong paraan. Mahal. Ano ang sinasabi mo? Sabihin mo. Mahal mo ba ako? Mahal kita. Huwag kang ganyan. Natatakot ako. Pasensya na. Mahal. Pasensya na. Hindi ko dapat sinaktan kanina. Halika. Okay lang. Uminom tayo ng alak. Halika. Mahal. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong saktan. Ayos lang. Tingnan mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Naalala ko lang, paraan para mailigtas ang kumpanya. Kailangan ko ang tulong mo. Gusto mo ba akong tulungan? At tulungan ang kumpanyang malampasan ang problemang ito, di ba? CJ, hintayin mo ako rito. Maghahanap ako ngayon ng tutulong. Dito ka lang maghintay. Mahal, hindi ba't sinabi mong tutulungan mo ako? Boss Wang, ano po ang tingin niyo? 1 milyon lang ang maibibigay ko sa'yo. Hindi ba't 5 milyon ang napagkasunduan natin? Mabuti na nga na 1 milyon ang maibibigay ko sa'yo. Ngayon, sa buong Yucheng. Sino pa ang makakatulong sa'yo? Nakakahiya. Lahat ito ay dahil sa'yo. Lahat ito ay dahil sa'yo. Hindi mo maikukumpara kay Sukinyu kahit kalahati. Kahit maliit na bagay na ito, hindi mo magawa ng maayos. Paano ako makakabangon muli? Ming Cheng. Nakikiusap ako, pabayaan mo ako. Ming Cheng. Walang kwenta. May paraan ako para makalikom ng pera. Anong paraan? Bukas na ang anibersaryo ng Yufeng Group. Tiyak na pupunta sina Sukingyu at Suyuan. Sa oras na iyon, hulihin natin si Sukingyu. Matatakot pa ba tayo na hindi magbibigay ng pera si Suyuan? Boss Zeo, Gusto kong pumunta sa banyo. maaga kang bumalik. May tao ba? Tulong. Tumigil ka nga. Huwag ka nang lumaban. Walang sasagip sa iyo. Liu Yao, nababaliw ka na ba? Bakit? Sukingyu, bakit? Dapat nga, dahil nakapag-umpisa na ako ulit, ay hindi na ako nagkakamali. Dati ko nang inayos ang pagkatao mo. Bakit mas maganda pa rin ang buhay mo kaysa sa akin? Sa buhay na ito, dapat mayaman na ako. Noong nakaraan, ikaw ang naging bida sa pamilya Gu. Sa buhay na ito, ako naman ang napilitang magpaligaw sa iba. Dahil, akala mo dahil nakapag-umpisa ka ulit, kaya mo nang kontrolin ang lahat, pero hindi mo alam na may mas magaling pa sa iyo. Talaga nga, nag-reincarnate ka rin. Akala ko, pabuya ito sa akin ng langit. Bakit ikaw rin ay may pagkakataong muling magsimula? Bakit? Dahil hindi mo naisip na umasa sa sarili mo. Kahit magsimula ka ulit, ang gusto mo lang ay agawin ang lahat ng meron ako sa nakaraang buhay. Pero hindi mo naisip kung ilang beses akong nagtimpi sa likod mo. Hindi mo rin alam kung paano ako nagpakahirap para umangat.
Para patunayan kay Gumingsheng na hindi lang ako pwedeng pang-alalay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang gusto mo lang sabihin, mas mababa ako sa iyo sa lahat ng bagay, di ba? Ang gusto mo lang sabihin, kahit magkaroon ako ng panibagong buhay, hindi pa rin kita maabot, di ba? Hindi. Hindi ako susuko. Hindi ko tatanggapin ang kapalaran ko. Pasok ka. Su Qingyu. Sa wakas, nahulog ka rin sa kamay ko. Presidente. Dinala si Ginang ni Li Yuyao. Sasagipin ko muna siya. Sumunod ka agad kayo kasama ang iba. Su Qingyu. Sa wakas, nahuli rin kita. Sasabihin ko sa inyo. Kung sasaktan ninyo ako, hindi kaya palalampasin ni Zhou Yuan to. Bah! Kung hindi dahil sa Zhou Yuan, nakarating kaya ako sa ganitong kalagayan. Ngayon, kukunan ko ng litrato, isa-isa kong ipapadala sa kanya. Para malaman niya, kapag inis na inis ako, anong klaseng kapalaran ang aabutin niya. Ipapaalam ko sa'yo. Ano ang mas masakit pa sa alas 3? Paumanhin. Mula ngayon, hindi na kita hahayaang mapanganib pa. Akala ko, hindi mo na ako mahahanap. Naisip ko na, kung si Gumingsheng talagang sasaktan ako, makikipagpatayan ako sa kanya. Kahit nasaan ka man sa mundo, mahahanap pa rin kita. Boss. Hindi namin nakita si Li Yuyao. Nawala ng malay si Gumingsheng. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas. Ihahatid ko muna si Qingyu sa ospital. Ibababa mo ako. Pupunta tayo sa ospital. Si Assistant Lina ang bahala sa iba. CJ, umuwi na tayo. Ingat. Hindi. Si Li Yuyao, dahil sa pagkakasala ng pagpatay ng tao ng may intensyon, at pagdukot, ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Yuan. Gumising ka na, pwede ba? Hindi ba't nangako ka sa akin na magkasama tayo habang buhay? Ma'am. Sa Board of Directors, kailangan mong Ma'am Uno. Esan. Qingyu.